Sa tao, okay ka. Pero sa Diyos, sila ka. Maganda ka sa paningin ng tao. Sapagkat nagbibigay ka. Panlabas na ang pagbibigay mo. Napakaraming tao nagdiriwang ng Kapaskuhan. Napatay. Kaya kung kakain kayo ng handa, siguraduhin niyo na buhay ang kinakainan niyo. Sapagkat kung patayan, baka mamatay din kayo. Naunawaan niyo ba ako? Kaya huwag lamang dahil sa pagkain, kaya pupunta kayo dun sa bahay na yun. Pagkat kilala niyo, may pera yun. Makinig kayo sa akin. Doon kayo pumunta sa bahay na alam ninyo na dun ay Diyos. Kumain kayo kahit ano ang ihain. Pagkasyahin ko kukunti. Kukunti ka niya sigurado naman na mabubuti niyo ang kinahain. Huwag kayo masyadong tumingin sa maraming pagkain. Kadalasan na ang naghahanda niya may pera, pero hindi galing sa Diyos ang ibigay niya. Kaya mag-iingat kayo sa bawat pagkain na kakainin niyo. Kanino ba galing ang pagkain niyo? Galing ba yan sa tao na may takot sa Diyos? O sa taong pumapatay ng kapwa-tao niya? Makinig kayo, pagkat ang diwa ng Pasko ay pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya si Jesucristo ay sininang sa sabsaban. Kaya matuto kayo, magtiis. Kung paano si Jesus nagtiis. Ulitin ko sa mga walang handa ngayong Pasko. Magala kayo, nandito naman kayo, kapiling ko. Meron sa mga nalulungkot, wala sa mga mali na sa buhay. Nangyari yan nang hindi nyo kagustuhan, pero alam ko ang mga dahilan. Hindi pa ba kayo masaya na nandito kayo? At ako'y nasambungan nyo. Kaligayahan ko, kaligayahan nyo rin. Ang Pasko ay nasa akin na. At ang Pasko nga ay nasa inyo kung ako ay sumasa inyo. Kaya sa mga hindi pa nakakaalam ng tunay na kahulugan ng Pasko, ipinapaalam ko. Dalhin nyo ako para araw-araw Pasko ang buhay nyo. Kung hindi mo naunawaan ang sinasabi ko, manalangin kayo. Magtaglay kayo ng pagkaunawa ng kalaliman ng hiwaga ng Diyos. Pagkat ang hiwaga ng Diyos, hindi kayang unawain ng mga tao, hiwalay ang relasyon sa Diyos. Kaya masasabi ko sa inyo, ngayon Pasko nito, ito ang pagsikapan nyo na manumbalik ang relasyon ng Diyos sa tao. At ang relasyon ng tao sa Diyos, ngayon na iniaalok muli ng Diyos. Tatanggihan niyo ba? Huwag kayong tumanggi sapagkat maaari bukas huli na. Ngayon ibinigay sa inyo ang pagkakataon na muling mabuksan ang isang magandang relasyon ng Diyos at ng tao na magdadala sa inyo sa buhay na walang hanggan. Pasko ay pag-ibig. Magpasawara na. Batiin na ang kagalit. At sabihin, peace be with you. I love you. Jesus Christ loves us. Wala ng kagalit. Kung isnabig ka ng kagalit mo, ano mo wala sa'yo? Wala. Magkakaroon ka sapagkat nagbigay ka ng love. Ang Diyos ang magbabalik ng love na ibinigay mo sa kaaway mo. Ulitin ko, ang diwa ng Pasko, pag-ibig sa lahat, para sa lahat. Sapagkat si Jesus ay para sa lahat. Pero, kung kayo ay wala sa kalinga ng Diyos, ang pag-ibig na binibigay ng Diyos sa inyo, hindi niyo matatanggap. At ang dulot niya ng pagtanggi niyo ay kamatayan.
dulo ay pagsisisi, luha na hindi mauubos. Makikita niyo sa takdang araw na yun, nasambit pala ng Diyos na ang Pasko ay pag-ibig. Sana nagpatawad ako. Sana nasa langit ako. Kaya dun sa mga may galit sa puso, magpatawad na kayo. Sino man yan? Sabihin mo, gusto ko na makipagbati sa'yo. Sapagkat narinig ko sinabi ng Diyos, mahal niya tayong lahat. Uulitin ko, ang bigat na daranasin na kapigatian ng tao hindi nagpapatawad. Kaya hindi kayo nagkakaroon ng kapayapaan sa buhay. Kahit anong gawin niyo, hindi ba na nagpatawad kayo? Hindi ba na magpatawad kayo? Ulitin ko, Pasko, pagpapatawad. Pagkat ang Diyos, pinatawad din kayo. Kung nais nyo ng hiwaga, subukan nyo ang sinabi ko. Kung may isang kaaway kayo na mabati nyo at masabing, peace be with you, darating ang isang regalo na ikasisiyanan. Isang regalo na masasabi mo, mahal na mahal na mahal ako ng Diyos. Kaya doon sa mga alam na may kaaway siya, madali yan. Merong kaaway na hindi alam. Lihim na sama ng loob na hindi sinabi sa'yo. Pero kung sinabi sa'yo, at alam mo na kaaway mo siya, panahon na para sabihin sa kanya na mahal mo siya at pinatatawad mo na siya. At doon sa mga hindi mo alam na mayroon palang galit sa inyo, sabihin sa Diyos kung sino man yun, pinatatawad mo na sila. Maniwala. Darating ang 2002 sa mga hindi nagpatawad, makakatikim. Ang sakit ng kalooban, damay ang katawan. 2002, pinapaalala ko na may isang linggo pa. Kaya magpatawad na kayo, kayong nakakarinig ng mensahe ito. Gumawa ng mabuti sa kaaway. Mahirap, hindi mo alam kung paano iniuutos ng Diyos sa'yo. Kapag nakaharap mo, sabihin mo, nakikipagbatik na ako. Peace na tayo. At kung kailangan pakiusapan mo, sapagkat mahal mo din siya at kailangan magpatawad din siya. Mga bata, may kaaway ba kayo? Huwag na kayo mag-aaway, ha? Pagkat kaya ng Diyos na may kaaway ang tao. Ang nais ng Diyos, magmahalan na kayo. Yan ang ibig sabihin ng Pasko. Pagmamahal ng tao kahit kanino. Ang anak, mahal mo ba ang Diyos? Ang sabi ng Diyos, mga anak, mahal mo ba ang Diyos? Ang Diyos na nagtatanong, mahal na ba ang Diyos? Amen! Amen, Lord! At ang nagsabi na makipagkasundo sa kaaway ay ang Diyos. Yan ang hinihingi ng Diyos na regalo mula sa inyo. Ang magpatawad kayo at humingi ng tawad sa kagalit niyo. Kaya ba? Kaya ba? Praise the Lord! Amen! Kung bang ibigay ang regalo hinihingi ng
Diyos na regalo para tanggapin niyo ang regalong deserve niyong tanggapin. Unang step, magpatawad na ngayon na sa puso niyo, at kung nakikita yung taong yan at makakarating sa kanya ang mensahe, iparating niyo na kaagad-agad. Kung ngayon ay makakaharap, posible, puntahan para sabihin, nakikipagbati na ako sa iyo. Humihingi na ako ng tawad sa iyo. Sapagkat hinihingi ng Diyos sa akin ng regalo niyan na magpatawad ako. Tatanggi ba kayo sa regalong hinihingi ng Diyos sa inyo ngayong araw na ito? At sa mga araw na darating ngayon ang umpisa, na hinihingi ng Diyos yung regalo niya ng pagpapatawad kahit kanino. Walang mahirap. May kailangan kayo sa Diyos. Unahin niyo munang ibigay ang hinihingi ng Diyos. Yun ay ang magpatawad at humingi ng tawad sa kagaling. Kahit kausap mo na yan, pero alam mong may galit sa'yo, humingi ka ng tawad. Alam mo na mayroon samaan kayo ng loob, pero nag-uusap kayo, paimbabaw lamang. Sabihin mo sa kanya, kumari, pinatatawad na kita. At sasabihin naman ng kumari mo, bakit? May kasalanan ka ba? Wala naman, di ba? Hindi eh. Basta pinatatawad na kita. Gusto ko marinig mo, pinatatawad na kita. At humihingi din ako ng tawad sa iyo kung meron akong nagawa, ikinasama na loob mo. Yan sabay akap at sabi ng, I love you. Tandaan mo, hinihingi ng Diyos yung regalo niya. At ang balik niyan, hindi lamang isa, habang buhay ng kaligayahan sa buong pamilya. Kung asawa yan, na meron ng iba, ipahagig mo ang balita sa kanya. Kung hindi mo na siya makikita, iparating ang pagpapatawad sa anumang pamamaraan. Sabay, padala ng isang regalo. Kahit sulat na nagsasabi, mahal kita, mahal na mahal. Ganun kayo. Si Jesus ay sinilang sa sagsapan at si Jesus ay muling babalik. Para doon sa mga nakinig at sumunod sa sinabi niya. At sinabi ni Jesus ngayon, magpatawad ka. Magpatawad ka na. Ngayon na, sapagkat ngayon ko sinabi sa iyo. Ngayon mo narinig